Yan, amazing morning team MVP Eagles. Our topic for today is about hitting our MVP worldwide travel incentive. So sino po ba dito yung feeling blessed na part ka ng team MVP dahil sa mga ganitong klase ng incentive? Can you comment, I am blessed? Grabe, no? Dati, ang nagpapa-incentive ng travel, ang company, yung I Am Worldwide. Normally, mga 3 to 4 times a year. Ngayon kasi, may variety yung I Am. Pwedeng, of course, yearly may car incentive tayo. Tapos, minsan luxury incentive, di ba? Yung mga LV bag, yung mga Rolex, etc. Yung mga luxury watch. Tapos, minsan naman, travel, di ba? Pero, ang nakakabaliw kasi, ang Team MVP. Of course, headed by our Black Diamond Mentor Precious Grace Capili, ay meron na rin tayong travel incentive. Naalala niyo po ba yung first ever travel incentive ng Team MVP kung saan? 'Di ba? As we speak, I think pangatlo na 'to, eh. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng Hong Kong incentive by Team MVP, ang dami nakasama nun. Tapos nagkaroon tayo ng Taiwan. 'Di ba? Tapos ngayon naman, kakaiba na 'to, bakit? 'Di ba nagkaroon din tayo ng Thailand, tatlo na pala, pang-apat 'to. So yung 3 countries na yun, sabi ni Mentor Pitch, preparation yan, walang visa, 'di ba? So Hong Kong, walang visa. Sa Taiwan, sa Thailand, which is aalis na po kami ngayong April, 'di ba? 3 travel incentives na napamigay na ni Mentor Pitch na libre, ito yung pang-apat. Itong pang-apat, bigatin talaga 'to. Sino po ba dito ang pangarap na makapunta po sa famous na country which is Japan? Can you comment, "I am." Grabe 'no, pang-apat na travel incentive ng Team MVP. Ito po, our newest, Osaka, Japan Travel Incentive of 2024. Oh, 'di ba? So, ang mechanics po natin, isa-isahin ko po 'yan 'no. From March 1 to April, yan, April 30, we have 2 months to hit this. Tingnan mo maigi ang mga requirements, baka malapit ka na kasi kalahati na po tayo 'no, yan. Always kapag meron tayong tina-target na goal, the first thing to do is to visualize the end before you begin, okey? Visualize the end before you begin. Ang tanong, ano bang itsura ng pupuntahan natin? Alala ko 'no, the last time that I did this, sa Phuket, Thailand at saka sa Singapore, grabe 'no? Nakikita lang natin sa picture tapos eventually makikita na natin in person. So this is Osaka, Japan. Okey, hindi pa rin ako nakapunta rito because the first time I went to Japan sa Tokyo yon. So ito ibang province 'to. Ay, 'di ba makakapag-picture-picture ka sa mga temple. And ito yung famous na ano, ang sosyal na kanal, 'di ba? Bakit kaya yung sa atin hindi ganito 'no? Minsan magtataka ka talaga, eh. Ba't ang ganda ng mga waterways nila sa ibang bansa, malinis, 'di ba, tourist spot, tourist destination. And ito yung Osaka Castle, 'di ba, makakita ka ng mga cherry blossoms sa paligid. Napakaganda po ng ibang bansa, sa totoo lang, very aesthetic. Sino ba dito yung mga nakapag-travel na sa ibang bansa? Can you comment me? 'Di ba, minsan mapapaisip ka kaya 'pag tumakbo po akong presidente boto niyo. Minsan mapapaisip ka bakit hindi ganito ang aking pinakamamahal na Pilipinas, 'di ba? Bakit 'di maayos ang ating mga transport system, pero malay niyo 'di ba, in the very near future, maayos na rin 'yan and maging, tourist destination worthy ang ating bansa. But for now, ang ganda talaga ng Japan, 'di ba? Na-imagine mo na ba na maglalakad ka diyan, na stroll ka tapos maamoy mo ang sariwang hangin kasi napakalinis po sa Japan, guys, 'di ba? And kasi I've been to other countries na ang ganda, pero ang dumi din. Lalo na yung mga big cities po 'no, magugulat magugulat ka, parang gusto mong magwalis kasi sobrang sobrang dumi. Pero sa Japan sobrang linis, 'di ba, and sariwang hangin, mababait ang mga tao, very polite, 'di ba? And ako naniniwala na
hindi kinreate ni Lord ang mga magagandang tanawin para lang makita natin sa picture or sa YouTube or sa movies. Kinreate yan ni Lord para makita natin in person and ma-enjoy natin talaga in real life. So, we are just so blessed na meron po tayong kumpanya at meron tayong team na namimigay ng libreng travel. Ang tanong, i-hit mo ba? Yan, kasi ang sarap po mamigay ng libre 'no. Ang tanong, will you do whatever it takes to get it for free or you will just let it pass, 'di ba? Yan ang tanong. Ngayon, of course, let's go on with the mechanics. Like what I've said, March 1 to April 30 po ang ating incentive. So, 2 months po to hit, okey? Ang requirement number 1, 50,000 paired RQE, meaning to say may pumasok na 50K sa left, 50K sa right, plus 2,000 direct RQE. So, question, 'pag may na-refer ka po na isang Jade, pasok na ba yon? Yes, kasi 4K yun. How about ilang gold ang kailangan mo para pasok sa 2,000 RQV? Sige nga, tingnan ko nga kung naiintindihan niyo yung ating mga RQV. Mga ilang gold, yan. Very good, Mentor Charisse, 2 gold. How about silver? Mga ilang silver? Yun, Mentor Alma, thank you so much. 5 silver, yes. So, pwede rin combination, guys. For example, isang gold, tapos may 2 silver, 2 copper. So, pwede naman yon. Okay? Ang importante, ma-hit mo yung 2,000. Plus, dalawa doon ang nag-mover. Okay? Maintenance po natin, 1,500 UP points per month. So, 1,500 per March, 1,500 ngayong April. So, actually, mentors, kaya ko 'to ni-remind din ngayon kasi last day po today ng maintenance. Puwede po kayong mag-maintain sa IBC Dumaguete natin. Nag-accept pa si Mentor Jessica if ever na kulang yung maintenance niyo. Mga mentors, huwag niyo i-take for granted ang maintenance 'no. I heard a lot of stories, I know a lot of stories na na-hit nila ang RQV the second month, pero kulang ang maintenance ng first month. Alam niyo po yun yung pinakamasakit ng pagkakamali, yung hit mo sana pero nadali ka sa maintenance. Kaya wag mo 'tong i-take for granted, okay? Number 3, no overlapping. Your downline's RQV will be deducted from you if they will hit the incentive. Okay. So, number 4, sino po ba yung naka-like na sa MVP Worldwide page and sa page ng ating Black Diamond Mentor, Precious Grace Kapili? Can you comment yes kung kayo po ay naka-like na? Yan yung pinakamadali sa requirements, guys. Kailangan na nagawa mo na yan. Okay, non-transferable and non-convertible to cash. So, dapat po ay i-travel. Number 6, OFW. Oh, good news para po sa mga OFWs, puwede niyo pong i-encash. For example, hindi po ako maka-travel, nasa ibang bansa po ako. Yes, you can get it as cash plus 20% of the price or you may come and join us. Siyempre mas maganda pa rin na makasama ka, pero if in case na hindi ka makakapag-leave sa work or di ka agad makakaalis, puwede pa ring savings 'yan kasi ma-encash mo siya. Na number 7, for couples account, good news para po sa mga corpo account. Puwede niyo pong i-hit ang incentive ng 2 beses para makasama po kayong dalawa. So, dapat twice ang requirements. Kung 50,000 RQV, so dapat 100,000. Kung 1,500 ang UP, dapat 3,000. Okay, to get 2 incentives. Must attend 4 MVP days. Ayan, mga mentors, kayo po ba ay nakakagawa nito? Akala niyo dapat po ay attend tayo. Submit a photo with all the speakers in front. Okay? So, hindi po exempted kung Rizal or malapit na area. Puwede po sa province, pero yung malalapit na area sa office hindi po kayo, dapat required po kayong pumunta, okey, sa MVP day, at least 4. So, ngayong Sabado wala po tayong MVP day. Tapos, itong mga succeeding days o succeeding weeks dapat po maka-attend ka na, lalo kung hindi ka pa talaga nakaka-attend, okey? Okay, next. RQV. Can everybody comment RQV? Ano po may RQV na yan? Bawat packages po may corresponding rank qualifying volume. Do not be confused.
Okay, hindi 'to kasama sa kitaan, okay? RQVs ginagamit po para sa incentive and para sa rank. Copper 100, 200, bronze, silver 400, gold 1,000, platinum 2,800, jade 4,000. So, ang goal po natin ay makabisado po natin ito kasi palagi po natin yan gagamitin. Okay. Ngayon, ang mechanics po, yung pinaka kailangan natin is 50,000 paired RQV left and right, plus 2,000 RQV direct referral, plus 2 direct movers. Ang ginawa ko po, very simple lang. Sa duration na 2 months, kung let's say silver yung market mo, ilang silver kailangan mo? At least 125 in 2 months. Mind you guys, hindi 'to kailangan direct mo lahat. This is team effort. Okay, per week, that's 16 silvers per week. Ako naniniwala, if you don't know what you need and you don't know what you are targeting, you will never get it. So, napaka-importante na alam mo yung computation na kailangan mo i-hit. If gold naman ang market ng team, pwedeng 50 golds yan, left and right in 2 months, or 7 golds per week. Kung platinum, that's 18 platinum in 2 months, or 3 per week. As you can see mga mentors, habang tumataas ang package, tumataas ang RQV, dumadali at kumukonti yung kailangan mo. Kung jade naman, that is 13 jades in 2 months or 2 per week only. Okay? So, ang kailangan natin gawin ngayon, pumunta ka, after ng training na to, pumunta ka doon sa RQV summary mo and i-place mo doon from March 1 until now. Then, makikita mo kung ilan yung RQV mo. Tapos, kung ilan na lang po yung natitira, i-divide mo siya in 1 month kasi 1 month na lang to hit. So, at least makita mo kung ilan na lang yung kailangan mo. Okay? Paano ba may kinukuha yang computation na yan? I-di-divide mo lang po yung 50K do'n sa RQV nung bawat package, okey? Now, paano tayo magsisimula men? Parang mabigat yan. Number 1, paki-comment po, decide. Yan, decide. Mga mentors, whether you think you can or you cannot, you are right. Pagsimula pa lang ng incentive, sinabi mo sa sarili mo, "Ay hindi ko yan mahi-hit masyadong malaki." Tama ka dun, hindi mo talaga yung mahi-hit. Pero kung ang decision mo meant, "Kaya ko yan, the right people will come to my organization, I can do it." Then ang mangyayari sa'yo, yes, you're right, you will finish it and you can do it. So decision is very important. You need to decide to hit it. Kasi kung ano yung nangyayari sa'tin, yun po yung mga bagay na hinahayaan natin mangyari or rather pinapayagan natin mangyari. So kung hindi ka nakaka-hit ng incentive, pumapayag ka kasi. Kung bakit ka nakaka-hit ng incentive, hindi ka kasing pumapayag na hindi mo ma-hit. It's all about mindset, mga mentors. Ang pagsisimula ng incentive, hindi nagsisimula sa aksyon, nagsisimula yan sa mindset, and decision. So decide to hit meant I will do whatever right it takes to hit this Japan incentive. Gusto kong makasama sa travel ng I Am Worldwide, sa travel ng MVP. And focus. Dapat ang mindset mo, hindi dapat ako nagpapalagpas ng incentive. Ito ganito yung mindset ko guys, i-share ko sa inyo. Libre to eh. Hindi pwedeng hindi ko makukuha yung libre kasi hindi mo yun mapupulot sa labas. So, kung may opportunity na bibigyan ka ng libre, trabahuhin natin. Kasi masarap mag-enjoy na hindi ka gumagastos. Magkano po ang pamasahe papuntang Japan? Alam niyo po ba na kapag nanlibre si Mentor Peach, airfare, hotel, pati pagkain, breakfast, lunch, dinner, at kapag nanlibre si Mentor Peach at even na I Am Worldwide, hindi pipitsuging hotel. 4 to 5 star hotel, guys. Na kung ikaw mismo magta-travel ka, parang pag-iisipan mo na gastusan, 'di ba? Lalo na kung marami kayo sa pamilya, ta's ikaw lang gagastos. Dito, ito na yung chance mo na mag-enjoy sa life nang hindi ka gumagastos. Yun nga lang, tatrabawin natin requirement.
Okay, sino ba dito yung decided na mag-hit sila ng incentive? And comment kayo, "I am decided." Yun. Number 2, make sure that you are qualified, okay? Mas madaling mag-hit ng incentive kapag okay ang package mo kasi papasok ang left and right mo. So, dapat maganda din yung kitaan mo, okay? Number 3, make an alarm for the monthly maintenance. Naku mga mens, huwag kang papayag na hindi mo makita sa ano mo, sa maintenance mo, purchase history mo, yung kailangan mo for the maintenance. Kasi minsan may mga nadadali diyan, promise. So, like ngayon reminder ko po, last day na puwedeng mag-maintain kasi bukas Sunday walang office 'no. Wala pa rin namang office ngayon pero puwedeng, sa IBC mag-process ng maintenance. Okay, at least for today. Make sure na 15 boxes 'yan or 1,500 UP, okay? Kasi 'pag hindi mo yan nagawa ng paraan today, for example, April, pumasok yung ano, yung mga jades ng team, tapos hindi ka nakapag-maintain, sayang, 'di ba? Make a list of your directs left and right. Ito po, kailangan may inventory ka, 'di ba? For example, nagbebenta ka ng barley, meron kang inventory of products. Dito naman, kailangan may inventory ka of your team. Sino yung mga directs mo left and right? Sino yung may mga team? Sino yung mga puwedeng kausapin? Sino makasamang mag-present et cetera, mag-invite? 'Yan. Next, gather them for planning and goal setting. So, dapat po nag-uusap kayo ng team. Kaya 'di ba meron tayong team day, like sa Eagles every Saturday. So, kayo meron din kayong sarili niyong team day na kayo ay makakapag-usap-usap, makakapagplano, sino makakausapin, kailang mga IDPs, et cetera. 'Di ba kasi lahat may goals, eh. So, kailangan lahat 'yan ma-hit. Mahi-hit 'yan kung merong team activities, okey? The next, organize. Eto, be organized. Meron ba dito yung eto yung weakness mo? 'Yan, Google Sheet for monitoring. Alam niyo po, kailangan ako din personally kailangan ko talagang gawin 'yan. I-organize natin lahat, yung mga prospect list, o 'di ba? Yung prospect list ko i-update ko nga siya, eh. Alam mo yung puwede sa Google Sheet, may link ng Facebook nung kinausap mo. So, for example, Eric Casaleda, tapos punta ako sa Facebook niya, para hindi ko talaga malimutan. Kukunin ko yung link ng Facebook niya tapos ilalagay ko sa Google Sheet. Para if it's time to follow up, pipindutin mo na isa-isa yung, "Hi, kamusta? Hi, kamusta? Hi, kamusta? Hi, kamusta friend?" 'Di ba? Ito, medyo challenging siya kung hindi kasi, pero kailangan po nating maging organized talaga sa negosyo, yun po na-realize ko, 'di ba? Kasi kapag nasa isip mo lang, makakalimutan mo or nasa phone mo lang, gulo-gulo yan. So, kailangan po talaga organized 'no? Next, visualize the end before you begin. Declare and imagine daily. Pagkagising mo sa umaga, eto yung sikreto ko kung ba't na-hit ko yung mga targets ko. Kasi I always declare, "Thank you Lord for my Japan incentive. It is finished." Tapos bago ako matulog, "Thank you Lord for my Japan incentive. It is finished." Actually, dapat po sa utak natin, sold out. Can you comment, sold out? Ito yung tamang mindset 'no, sold out ka na hindi pa naman nahi-hit yung RQE pero sa utak mo, "It is finished meant finish na yun sa utak ko, makakarating ako diyan sa Japan, inaantay ko na lang ticket." Alam mo yung sold out ka na, hindi na question na, "Hala, mahi-hit ko ba?" Mga mens, kailangan makaalis ka na dun sa gano'ng pag-iisip na, mahi-hit ko ba 'yan? Kaya ko ba talaga 'yan?" Yes, if you have doubts, sure kahit 1% hindi mo talaga makukuha, pero dapat sold out ka na everytime may lalabas na incentive ang MVP, ang I am worldwide, kasama ka, hindi puwedeng hindi. Dapat gano'n, sold out ka dun sa idea na, okey, new country again, Japan. 'Di ba, ang goal mo lahat yung passport page mo, lahat yun may tatak. Yung to the point na wala, "Ay wala na pong katatakan kasi well-traveled ka, well-used ang iyong passport." 'Di ba? So next, have a quota of invites daily. Invite your warm and cold prospects. Yan, siyempre, papasok dun sa activity.
Merong team activity, ta's meron ka ring personal na activity. Alam niyo kung bakit? Number one, kailangan ng direct. Number two, kailangan ng mover, 'di ba? So, kailangan maraming directs. Wala pong naka-hit ng incentive na walang direct. So, kailangan lagi pa ring nagpo-prospecting, lalo na kung maliit pa yung team mo. Wala ka pang masyadong katulong sa pagbi-build ng RQB. The more dapat times two, the more na dapat marami kang makausap. So, mag-i-April 1 na po sa Monday, magbagong buhay na tayo. Alam niyo po ba quarter na, 4 na buwan na, 3 buwan nang nakalipas. Na matatapos na naman ang 2024, kailangan ibang-iba ito sa 2023 mo. So, this time aayusin talaga natin. Okey, wag ka papayag na hindi ka makaka-hit ng targets mo. Then share, never stop sharing I Am Worldwide. Mga mentors, tandaan mo, mga artista nga nagne-networking na, nag-a-I Am Worldwide na. Sa totoo lang, ang dami ng artista ang ginagawa ang negosyo. Tayo pa kayang mga artistahin lamang. The more na kailangan natin 'to gawin, 'di ba? Imaginin mo, never stop sharing I Am Worldwide. Sa totoo lang po, ang I Am Worldwide napakaganda. Ang mga tao kapag narinig, "Ay taga-I Am ka, magkano barley?" Alam na nila. Kailangan lang nila malaman na legit distributor ka nito para hindi na sila sa iba bibili or magpapa-member, 'di ba? So, never stop sharing I Am Worldwide. Now, anong gagawin natin, men? Okey na, clear na sa'kin lahat. Number one, we need to create a checklist. Monitor. Paki-comment po, monitor. Okay, tandaan mo 'to ha. What you do not measure, you cannot improve. If you're not monitoring your RQB, you will never hit anything. Kasi, men, wala naman kasi napasok, ayoko na mag-monitor. Mga mens, 'pag hindi mo ugali mag-monitor ng RQB mo, wala. Kahit may pumapasok, kahit maliit, kahit zero 'yan, i-monitor mo 'yan. The same with the weekly checks. Meron po ba dito na nagsusulat ng weekly income niya sa notebook? 'Yan. Meron bang kagaya ko na nagsusulat? Lagi ko tinuturo 'yan, lagi ko sinasabi sa inyo, guys. Meron bang gumagawa talaga o talagang wala ang gumagawa? Papakita ko sa inyo, sample ng monitoring. Hindi ako C, hindi ako super C, pero meron konti. Ayan, sa notebook ko, may January, February, March, April hanggang December, ito yung last year. Malalaman mo kasi dito if you are improving or not. So, dapat po, number one, meron kang planner, meron kang notebook wherein you can put your details. Pwede namang Google file, pero kasi I enjoy na sinusulat, okey. So 'yan, every year meron akong planner, like for this year, ito yung planner ko sa Starbucks. Lagi ako naghi-hit ng pati planner hini-hit na. Lagi ako naghi-hit ng Starbucks planner, okey. Tapos ilalagay ko lahat ng income ko per week, ayan, pati rank, ayan, sample. So, weekly income, tapos monthly RQV, tapos naghi-hit kasi ako ng car incentive pati millionaires. So, 'yan yung monthly na nilalagyan ko, and then sa likod ng notebook ko, yung total income per month, tapos total income in a year. Why do I do that? Because I want to monitor myself if I am improving or degrading. Dati, nung nag-start ko gawin 'to, hindi naman masyadong malaki income ko at hindi rin naman nagmo-move ang RQB ko. Pero nung may isang training ako na-attendan, sabi niya, "If hindi mo imo-monitor ang business mo, hindi lalago ang negosyo mo." Si Mentor Jonathan ata nagsabi nun. Sabi niya, "Ugaliing i-monitor ang online tracking account. Kaya nga meron ka niyan para lagi mong titignan. May nangyayari man or wala, dapat ugali mo ng i-check." Ibig sabihin nasa sistema mong i-check. Ayoko, men, kasi nasasaktan ako 'pag nakikita ko RQB ko 'di gumagalaw. Kailangan mo makita para masaktan ka, para hindi ka komportable. Kailangan mo i-face ang truth. Kunwari ayoko, men, kasi check ayoko ilista kasi zero. Alam mo meron ako before, hindi pa super consistent yung weekly checks ko. Wala akong kinita, nilagay ko talaga zero.
Parang naramdaman ko na wala kang kinita for this week, payag ka? Nilagay ko talaga dun 0, 0, 0, ang sakit sa puso, bakit 0 to? Tapos from that day on, dahil lagi ko nare-remind niya ako na kailangan ko always beat your last check, 'di ba? So, mas intentional kang magkaroon ng figures yung RQE mo at yung weekly income mo. Are you getting my point, mga mentors? Like what I've said, what you do not monitor, you cannot improve. If until now, you are not monitoring your online business tracking account sa I Am Worldwide, ibig sabihin, you're not serious about this business. Okay lang sa'yo, walang improvement. Ngayon, kung nag-start pa lang naman na comment, it's okay. Ilagay mo pa rin, weekly. Kahit 1K yan, 500 yan, matutuwa ka, may ano eh, makikita mo yung improvement. Promise. Yung income ko last year ng January kumpara sa income ko this year ng January times 2. Oh, 'di ba nakaka-happy? Kasi nga meron kang iba-backtrack na, gano'n pala 'yun. Gano'n pala ako before, ibig sabihin nag-improve naman na ako ngayon, 'di ba? So, the same with the RQV, weekly. Ilan ang RQV weekly, ilan ang RQV monthly as a whole. Okay? Next, reorder checklist. Monthly maintenance at least 15 boxes. Kahit ano pong ano yan, anong product yan, kasi ako capsule. Ilan ang, unilevel points ang capsule? Sige nga po, para ma-test ko kayo kung alam ninyo. Iba-iba po ang UP ng bawat product. So, normally 100, pero hindi lahat 100. Like, ang macchiato, 'di ba, ilan siya, ilan lang siya? 200, yes, tama, Mentor Alma. So, kung panay capsule ang order ko, sa 15, ilan dapat ang barley ko? Mga 8, 'di ba? 8 times 2, actually maintenance ko kasi 'pag diamond, so 16 boxes or 1,600 UP. So, 8 na barley capsule, yun yung reorder ko. Anyway, gumagamit naman ako daily, gumagamit din yung family ko, so kailangan ko talagang bumili. Okay, mga mens, may pakiusap ako sa iyo. Okey lang ba uminom ka ng barley? Sino po dito yung umiinom ng barley? Can you comment? I am. Wag ka lang po basta magbenta ng ano, ng barley, dapat po umiinom ka, ha. It's hindi ito para sa mentor mo, para sa buhay mo 'to. Mga mens, para sa sarili mo 'to. Wag na wag kang papayag na hindi ka nakakainom at least once a day ng barley per day. Ako since nakilala ko ang barley, wala akong mintis. Kung meron man akong makakalimutan, let's say nakalimutan ko isang araw, babawiin ko the following day. Alam niyo kung bakit? Nakakapangina 'pag wala kang barley. Ewan ko kung ganyan din nararamdaman ninyo. Ako kasi 'pag hindi ako naka-barley, ramdam na alam ng katawan ko, "Uy, kulang ka sa energy." Wala kang energy ngayon, kailangan mo mag-barley, totoo. Tapos 'pag naka-barley ako kahit puyat, larga pa rin, 'di ba? Kailangan mo alagaan ang health mo. Alam niyo po, maraming network marketing company sa labas, okey? Pero not all have good products. I'm not saying na, um, hindi maganda produkto nila, ha. Maganda naman talaga network marketing in general, pero iba kasi ang produkto natin. 'Di ba meron akong narinig na testimony galing siya sa ibang company. Of course na nag-workout naman yung product for the first ilang months, pero nagkaroon ng problema ulit yung health nila, buong pamilya. Member na 'to, top earner na 'to, Tapos nung nakita niya ang I Am Worldwide at ang Barley, nag-join siya. Ngayon car achiever na siya. Baka napakinggan niyo siya sa MVP Day. Alam niyo nung nagse-share siya, dun ko na-realize na sobrang grateful and sobrang blessed pala natin na nasaktuhan natin yung napakagandang kompla na I Am Worldwide. Pero more importantly, yung napakagandang produkto ng kumpanya natin. Kasi kahit gaano kaganda ang kompla natin at malaking kinikita natin, pero may sakit-sakit naman tayo pagtanda natin, balewala lahat ng yon, agree? So we are so grateful na the reason why I'm healthy right now, dahil nung nakilala ko ang barley, hindi ko na tinantanan. Kasi kung hindi ako nagba-barley, baka may sakit na ako ngayon sa lifestyle ko.
'Di ba, punta dito, punta dun, hataw dito, hataw dun, puyat dito, puyat dun. Kung hindi ako nagba-barley baka may sakit na ako ngayon, at this age of 33. Pero dahil nagba-barley ako, I am healthy. Ngayon, kung nandito ka sa Emerald, ang ganda-ganda ng produkto pero hindi mo iniinom, magkakasakit ka talaga. Tas lifestyle mo pa, kinakain mo pa, tama? So, please, utang na loob, uminom ka ng barley everyday. Sino yung mga umiinom ng barley, very good kayo, ha? Yes. 'Wag lang basta nagbebenta, dapat umiinom din. 'Wag lang basta pusher, user, dapat pusher, hindi naman, 'wag lang basta pusher, dapat user din. Daily, 'wag kang kakaligta ng barley, ha? Yung iba pa nga, eh, 'di ba lahat na. Oh, ang kape, anong kape mo? Of course ako macchiato, bakit ka bumibili ng ibang brand, ang mura ng kape natin. O talaga, promise, 2 to 3 times a day ako nagma-macchiato. Nararamdaman ko pa nga yung mga chia seeds, eh. Alam niyo 'pag uminom kayo ng macchiato may chia seeds, ang cute, 'di ba? At least, 'di ba, user ka na, pusher ka pa. Oh, ang kape mo black coffee, ayan, very good. Mura na, oo, mura na yung macchiato natin. Dati kasi yung feeling natin yung coffee ang mahal, 500, 'di ba? Ngayon mura na, 250 na lang, oh, kalahati, tapos slimming pa. Oh, kailangan natin lahat yun. Oh, 'di ba? Ano ginger juice mo? Acai ka diyan, at least may collagen, 'di ba? Alam niyo po, wise consumerism, paki-comment po, wise consumerism. 'Yan po yung goal natin. Yung ginagamit mo sa labas, 'di ba, na ibang produkto, wala ka namang rebates dun, i-convert mo na lahat sa IM Worldwide products. Nang sa gano'n, discounted ka na, meron ka pang rebates monthly. Hindi lang rebates mo monthly, pati ng buong team mo. So, you need to be wise with what you consume. Use IM Worldwide products. Grateful tayo na 30 to 50% off tayo sa lahat ng produkto natin. Ang laki ng discount natin, 'di ba? Tapos healthy pa yung mga products. Yung bago ngayon, yung bagong ano, packaging ng Choco Barley, alam niyo na ba? O lalakas yun. Ba't ka pa iinom ng pupuwede ka naman mag-Choco Barley, 'di ba? Change brand na tayo, dapat yung tangkilikin ang sariling produkto. 'Di ba, yung Acai Berry mas mura na ngayon, o 'di ba, affordable na. Okay, next, like and follow the page of Mentor Peach and MVP Worldwide. Mga mentors, puwede ba maglambing sa inyo, like and follow niyo rin yung page ng Team MVP Eagles, lagi ako nagpo-post ng posters diyan, and yung aking page, Erica Ikay Soleda, idamay niyo na. Yung page at saka yung page ng Eagle saka page ko. And then MVP Day, mga mens. Sino po dito yung nakaka ng MVP Day? Can you comment me? Sobrang ganda ng sistema ng MVP Day natin. Alam niyo kung bakit? Kasi culture beats talent. Kahit gaano ka kagaling, but if you're not hooked sa isang kultura, mahirapan ka. Pero kapag ginagawa mo na sumasama ka sa kultura ng team, mas napapadali ang lahat ng bagay para sa'yo. Number one, 'pag MVP Day merong IVP. Ang IVP speaker mga gagaling 'yan, nakakapag-close deal ng mga jade 'yan. Ang gagawin mo na lang, dadalhin mo ang invite mo. Tapos 'pag nakalimang invites ka pa, guys, nakalimang invites ka, puwedeng manalo ng copper package. So, mag-invite ka din naman, ilagay mo na do'n. Alam ko last time, yung nasa Batangas ako, ang nanalo ng copper package under ni Mentor Mark Elmar, oh, 'di ba? Tapos meron na ring nanalo dito under kila Mentor Lee ng free copper package ta's ginawa na lang silver. Imaginin niyo yun, hindi naman kailangan gawin ni Mentor P siya mamigay ng 5, 6 weekly, pero ginagawa niya for us. Kailangan lang natin i-maximize yung 5 invite requirements, 'di ba? Number one, leverage siya sa IBP. Number two, nakakinig ka ng mga success stories. 'Di ba may check reveal, tapos may mga barley testimony na pagso-story mo 'yun, na 'pag nakakuha ka ng, kasi dito mentors kailangan marami ka alam na storya. Okey, para makaalam ka ng mga istorya kailangan mag-plug in ka sa mga MVP Day, IBP training.
Kasi yun yung ikukuwento mo rin sa mga invites, prospects, and leaders mo, 'di ba? Puwede kang makapag-video-video dun. Ano yan, eh, proof of legitimacy, eh, if you're with a lot of people sa post mo, if you're plugged into a big group, 'di ba? And then, of course, um, ikaw din mismo, okey lang ba na kunwari na-click-an ng cheque mo, mag-ano ka rin, magpresenta ka rin, "Men, puwede ba akong mag-share sa ano, check reveal ng MVP Day? Because that is for exposure." Can you comment exposure? May purpose kung bakit kasama sa incentive, requirements ang MVP Day, ha. Exposure is very important and sila Mentor MJ lagi-lagi yan. Simula nung nag-join yan parang di na yan nakaalis ng MVP Day na palagi-lagi yan sila. Nananalo pa yan sa mga ano, 5 best inviter. So, we need to expose ourselves. Once a week lang naman 'to, guys. 'Di ba, Monday to Friday, hataw ka kung nasaan ka, pero Saturday centering tayo sa office. Tapos Sunday pahinga, 'di ba? Gano'n lang namang sistema natin, eh. Ang dami mong matututunan, ang dami mong makikita, mga top earners nandun, mga supercars andun, puwede kang magpa-picture, 'di ba? Napakasulit ng MVP day natin kasi napakaganda ng flow, IBP, sharing, closing, baliwan, 'di ba? Ta's puwede kang hatak for closing ng mga speakers, yung mga, mentors, co-mentors natin. So, we gather once a week to be with the team. So, do not take it for granted, wag kang uma-absent. Naku, nagtataka ako sa uma-absent, anong ginagawa mo 'pag Sabado kung di ka uma-attend ng MVP day? Ha? Anong ginagawa mo? Lalo na ngayong malalapit, parang o hindi ko gets, paano niyo nakakayanan di kayo umattend, eh, nandiyan lang naman kayo or kaya namang magbiyahe papunta sa office, once a week lang naman. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nakakayanan nung mga tao na hindi umattend nung team activity. Kasi ako kunwari, last week sa Batangas kami, hindi ako naka-attend dahil may hataw, may IBP, team nila Mentor Leia. By the way, congratulations to our newest Sapphire, Mentor Leia Gonzalez. Sapphire na, o 'di ba? Worth it naman na hindi ako naka-attend, pero kung wala akong IBP, a-attend ako, hindi ko kaya kahit nga may sakit ata ako, attend ako, eh. Bakit? Kasi nasa sistema ng katawan mo ba, yung nasa kultura mo na kailangan ko makapunta ro'n, eh, dapat gano'n, 'di ba? Tama ba ako mga mentors? Do you agree with me? Dapat gano'n, 'di ba? Kaya takang-taka talaga ako sa mga hindi uma-attend, tapos wala namang ginagawa. Anong ginagawa niyo? Paano kayo nabubuhay? Ang ano worldwide po offline na tayo, hindi pure online, Habang Eagle Sabit online, morning 10 AM, afternoon lilipad na tayo sa opisina para sa FDP Day. Kaya nga may konting time yun for travel, eh. Hindi pure online na porket online na MVP Day, online ka rin na-attend. Kung kaya mo umattend ka ako, I want to commend yung mga uma-attend every week sa MVP Day, especially yung mga malalayo. Shoutout ko yung Team Dominators. Yung team nila Mentor, Felicissimo, alam niyo ba galing Batangas yun? Nandiyan ba sila? Sila Mentor Cecilia Di Pasupil, yan, weekly yan, wala yang absent. Alam niyo ba taga Batangas yan sila? Every week bumabiyahe para lang umattend ng MVP Day ta's followed by IBP tapos training, religiously. Pero tingnan mo naman lumalaki yung team nila kasi nga they appreciate team activities. Okay, and they participate. Yung team nila Mentor Ann palagi din yan sa MVP Day. Tingnan mo lumalaki yung team nila. So, sino yung nagpa-plug in sa team activity, sila yung lumalaki. Tandaan niyo yan, okey? Now, hindi ko na 'to i-di-discuss guys, meron akong separate topic dito sa YouTube channel ko, pero isa lang naman ang bottom line mga mentors. If you focus on rank up, incentives are easy. Ulitin ko, if you focus on rank up, incentives are easy. Mas madali i-hit ang left and right requirement kung naka-focus ka rin mag-rank up. So, I want to congratulate lahat ng mga lumaban,
lahat ng talagang whatever it takes ngayong March na maka-qualify sa ating Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, 'di ba, for the whole year and a-awardan sa Elite Executive Awards, this June. Congratulations sa lahat ng mga lumaban and if ever naman na ikaw, 'di ba, na feeling mo ginawa mo naman yung best mo, ito yung pinakaimportante, ginawa mo yung best mo pero your best wasn't good enough para makahabol, may April pa. 'Wag kang mawalan ng pag-asa, ilaban natin 'yan. 'Wag mo na 'wag ganito mindset, next year pa naman yung cut-off for the next awarding, 'di ba? Sa March ko na lang isa-sapphire yung sarili ko, March 2025. Maawa ka sa sarili mo, dapat diamond ka na by that time, 'di ba? Hindi porket matagal pa ang cut-off, sapphire lang i-hit mo, dapat diamond ang requirement natin next year. Dapat lahat na nandito diamond na, 'di ba? Agree ba kayo? Naku, hindi puwedeng hindi, 'di ba? Dapat lahat diamond ta's crown alpha mentor na tayo. Anyway, we have time to build. Build, build, build lang tayo, okey?